Mga ka-crypto, ngayon ay may malaking usapan sa community dahil papasok tayo sa isa sa pinakamalaking milestone ng XRP. Maraming traders po ang nakatingin sa price movement pero hindi po nila napapansin kung ano ang nangyayari sa institutional side. Ito ang unang full trading week kung saan 5 spot XRP ETF ay sabay-sabay nang gumagalaw sa market. At ayon po sa isang market strategist, dito natin makikita kung gaano kalakas ang intensyon ng mga issuers na mag-accumulate ng XRP para sa long term. Hindi po ito simpleng launch. Ito ay showdown kung sino ang mas agresibo at kung gaano po kalalim ang demand. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinyales ng milestone. Si Ginoong Chad Steingraber, isa po siyang market strategist, ay naniniwala na ang pagpasok sa unang full trading week na may 5 XRP spot ETF ay kritikal. Kasama po sa lineup ay ang Bitwise, Canary Capital, Grayscale, Franklin Templeton at ngayong linggo ay ang bagong 21 shares XRP ETF or TOXR. Kapag sabay-sabay nang gumagana ang mga funds na ito, nagkakaroon tayo ng live institutional experiment kung paano po sila magtatayo ng long-term positions. Titingnan nila kung gaano po kalalim ang available liquidity at kung saan po sila kukuha ng supply kapag nagsimulang maging scarce ang tokens sa mga source na ginagamit nila. Ngayon ay bakit po ba big deal ang sabay-sabay na mga issuers? Sa crypto market, malaking bagay po ang bilang ng mga issuers dahil bawat isa ay may sarili pong strategy at saka acquisition. Kung 5 ang sabay-sabay na nag-accumulate, hindi lang natin titignan ang total volume, kundi ang intensity ng demand. Ayon po kay Ginoong Steingraber, dito natin makikita ang clearest opportunity para sukatin ang institutional appetite kay XRP. Hindi lang ito hype, ito ay involvement ng mga entities na kilala sa billions of capitals. Kapag nakikita po nilang stable sa XRP sa liquidity side, mas mabilis silang mag-build ng malalaking basket positions. At dito nagsisimula ang domino effect ng long-term adoption. Ngayon ay ano po ang unang resulta bago pa pumasok ang ikalamang ETF? Bago pa man na magsimula ang 21 shares, napakalaki na ng inflow sa mga unang 4 na funds. Sa nakaraang buwan, mahigit $666 million ang net inflows at walang single day na may outflow. Si Bitwise lang ay umabot sa 80.5 million XRP holdings sa nakaraang linggo. Dagdag pa dito, sina Grayscale, Franklin Templeton at Canary Capital ay nag-expand din ng kanilang positions. Ang nakikita ni Ginoong Steingraber ay early stage pa lang ito. Kung sa early phase na ito ay ganito na kalakas ang inflows, ano pa kaya kapag kumpleto na ang lineup ng mga US issuers? Ngayon ay ano po ang ipinapakita ng simulation ni Muhammad Bangura? Nag-run ng sensitivity model ang financial analyst na si Muhammad Bangura. Tinitignan po niya kung paano po apektado ang market kung papasok ang ETF demand sa 180-day period. Gumamit po siya ng assumptions tulad ng average daily ETF demand sa 74.5 million XRP, circulating exchange supply na 2.7 billion XRP at scheduled escrow release na 300 million XRP kada 30 days. Kapag mababa po ang elasticity, mabilis maubos ang available supply. Kapag mataas naman, nagiging mas agresibo po ang galaw ng presyo dahil kailangan maghanap ng liquidity sa over-the-counter markets. Ang bottom line, kahit conservative parameters, tumataas ang upward pressure. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng elasticity sa real-world trading?
Sa simpleng salita, ang elasticity ay kung gaano po kalakas ang price reaction kapag kulang ang supply. Kapag normal ang liquidity, hindi po ganon kalaki ang price impact ng malaking buy orders. Pero kung limited po ang supply at sabay may institutional demand, nagiging parang vacuum ang market. Hindi pa kasama dito ang emotional trading behavior ng retail. Kapag sumama po ang sentiment, ang market ay nagiging mas sensitive. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Ginong Steingraber na maaring mas mabilis ina-absorb ng ETF demand ang liquid XRP kaysa sa inaakala ng community. Ngayon ay may ebidensya ba na nauubos na ang private at OTC liquidity? Mayroong pong babala mula kay Ginoong Jake Claver. Siya po ang CEO ng Digital Ascension Group. Sinabi niya na maaring strained na ang OTC at dark pool liquidity. Tinatayang 800 million XRP ang na-acquire ng private markets sa unang linggo pa lang ng ETF accumulation. Ibig sabihin, halos kalahati po ng supply na previously accessible off exchange ay naubos kaagad. Sa ngayon, collective holdings ng XRP ETF ay higit $687 million na asset value o slightly above 300 million XRP. Dahil karamihan ng accumulation ay nangyayari off-exchange, hindi pa immediately nakikita sa presyo ang epekto. Pero kapag napilitan po silang kumuha sa mga exchanges, dito na po papasok ang volatility. Ngayon ay ano naman ang kasunod na pressure bago magsimula ang week? Ang launch po ng 21 shares ay may 0.50% management fee at saka seed basket na $500,000. Pero hindi lang yan. May dalawa pang issuers na inaasahang papasok sa XRP ETF space. Ibig sabihin, dumarami po ang kompetisyon sa institutional accumulation. Kung 5 pa lang ay naglalaban-laban na ang supply sources, paano kapag 7 na sila? Ayon po kay Ginong Steingraber, ang susunod na mga araw ay hindi lamang testing period. Ito ang milestone moment kung saan ipapakita ng institutional players kung paano po nila ipuposition ang kanilang sarili para sa long-term XRP demand cycle. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa personal kong nakikita na hindi madali ang magiging susunod na yugto ni XRP. Kung tama po ang mga analyst at tunay ang ETF demand, unti-unting mawawala sa public exchanges ang supply at mapipilitang pumasok po ang mga issuers sa open market. Kapag nangyari iyon, ang order books ay magiging sensitive at ang price reaction ay magiging mas agresibo. Hindi natin alam kung kailan magsisimula ang big move, pero malinaw po ang narrative. Sa XRP ay hindi na po laruan ng mga retail traders. Siya ngayon ay asset na unti-unting kinakain ng mga institutions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.